Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat ang pagmamahal niya. Walang mali, walang kupas, sa tuwin ay ito ang sa inyo'y tinuturan upang inyong patuloy na maramdaman sa kalooban. Hindi siya gumagawa ng kapahamakan ninuman at di niya gagawing magpahamak kaninuman, kundi ang kaligtas ay kanyang taglay, kaya't ang sa kanya'y nakasalalay, buhay na minarapat niyang pangalagaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bang magagawa ng tao samantalang sinilang siya sa mundo bilang pagkatao na nagmula sa alabok, sinidla ng buhay na isinilang ng magulang? Mula sa simula, kung tatantuin ng tao ang kaganapan sa buhay, wala namang nagbigay buhay at walang magbibigay buhay kailanman maliban ng Ama. Kaya't kung tuwirang ang Ama nga ang tinutupad ng tao at siya nga ang tinatanggap ng tao, dingat ang kayang ugali ang siyang magiging ganap sa kanyang mga anak. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't ang mahinay humingi ng lakas upang kanyang sidlan. Ang may katapatan patuloy pang humingi ng katapatan upang wag nang maparam sa kanyang kaisipat damdamin ng gayong ugaling kinamtan. Ang may liwanag ay patuloy na manahan sa liwanag at ang nadidimlan lumapit sa Ama at siya'y kanyang tatanglawan. Ibukas nyo ang puso nyo sa Kanya't lumapit at nang siya'y makapasok at kayo'y tumanggap sa Kanyang pag-ibig. Na kung papaano'y nais niyang kayong lahat ay maapuhap at Kanyang matanggap sa dako kung saan doon ay tatahan sa wakas ng buhay. Alalaong baga, walang tigib ng liwanag maliban ang Ama na nagbibigay liwanag. Kaya't sino ang madidimlan kung sumasa kanyang tuwiran, mga anak niyang sa kanya'y kumilalang lubusan. Sa kanya nga ang buhay, walang ibang mag-aalay, ni hindi kayang palitan ng anumang yaman. Kaya't sa kanya labang nakasalalay ang buhay ng sinuman. Halina kayo, mga iniibig ko, tantuin ang tinuturan ko, pakasuriin yung lubos ito, manamnam nawa ng puso nyo. Sa gayon, kung may pandama kayo'y makadarama, at kung may pangunawa, kayo'y nakaunawa. Kung kayo'y nakarinig ng kanyang salita, patuloy na titimo sa inyong diwa, yaong maliwanag na pangunawa na nagbibigay silbi sa buhay niyong tinamo at pahiram lamang ito. Sapagkat ang lahat ay magiging makabuluhan kung magiging makasaysayan na mabuti inyong buhay. Subalit anuman ang kinamtan kung sa wakas ay kaparusahan, anong silbi ng natamo, anumang yaman. O aking mga mahal, inyong pagnilayan, bulayin yung tuwiran sa aki iniluway. Ganang pagkatao'y di masasambitsaan, ganang katauhay di sasangbitin niyaon, ngunit ganang di nyo nasilayan, nasambit ko sa harapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, Nek karamaneyahanam.
Mahirap iulat ang katotohanan kung sarado ang diwat walang mawawaan. Subalit kay inam ng gawa ng amang mahal, kanyang idinatal magpapaunawang tunay. Binahagi sa sanlibutan upang sa tao'y makipanahan na kung tuwirang tatanggapin, lahat sila'y mabubuksan. Sa gawa niyang kay buti at walang kawangis kailanman, yaong wagas na pagmamahal, tapat kanino man. Ni hindi lilipas at di kukupas, di tulad ng kasuutan, sa unay maringal, magarang pagmasdan, pagkasuot ng ilang kasuutan na nilapat sa katawan, magbabago na ang kulay. Subalit ang Ama na taglay ay kapangyarihan at yaong Espiritong sa inyo'y itinahan. Sino man ang magsuot, lumukob sa katawan at tuwirang datalan, di lilipas, di magbabago, ni di kukupas ang kulay na taglay. Yaong tunay na kabutihan at wagas na pagmamahal, ganap na kagandahang loob at mabuti kailanman. Tuwirang kapangyarihan, taglay kanino man, na kung tatanggapin, makakamtang lubusan. Yaong nasa ng Ama, na kailan may di mapaparang, na ang wika nga niya'y, kayo'y magmahalan. Na kung papaano ang habilin, at sa tuwin ay marapat tupdin, yamang mga anak na tumatawag, ng Ama ko't Panginoon. Hindi kailan pa man gagawin ang kapahamakan, yamang ang kaligtasan ng dulot kanino man, ni hindi aadhikaing may mapahamak isa man lamang, kung siya mismong gagawa upang anak ay mapahamak. Kundi kung may napahamak man, nasa ng tao yaon, hindi yaon ang nasa niya, sapagkat ang layo niya, kaligtasay tamuhin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Paano nyo baga mapapatotohanan? Sa puso nyo'y nakakintal, nakatatak na lubusan, yaong amang humubog ng puso niyong mainam. Paano niyo mapapatotohanang siyang inyong pandama at ang nararamdaman niyo'y mula nga sa Kanya? Kung tuwirang walangang ni bahid na dangis, nagalit at puot sa inyong mga dibdib, yaon ang patotoo na paglingap niya'y naganap na inyong tinanggap at napasubaliang nakita niyong ganap kung paano sa inyo'y ganap na lumilingap. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa aking tinuran. Sa gayon, kung kayo'y may pandama, nunukal sa puso nyo, pandamang mainam na mula sa hindi nyo katulad na tao, kundi sa hindi nyo nasisilayan man lamang, ngunit mapapasok buo nyong katauhan. Hindi kayo makapagtatala ng anumang karumihan sa inyong diwat kaisipan, kung ang nakatalay mga banal na salita, upang siyang magbigay tuwirang pangunawa, kung nadidimlan, mahawi yaon at maliwanagan. At kung nalilitot, nagugulumihanan, papasok ang kapayapaan kapag ang inisip ay salitang natutunan. Sapagkat yaon nga ang patotoo kanino man, salitang banal ay nagbibigay buhay. Sapagkat di lamang sa tinapay, kayo nabubuhay. Net karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama at napakadakila niya. Subalit ang wika nga, saan man dako, may mabuti, may masama. Saan man dako, may mahirap, may katamtaman ng buhay. Ngunit hindi lahat ng lugar naroroon ay mayaman. Subalit kung nakakamta ng tao ang yamang pang-espiritual, matatawag ng mabibilang pang siya'y mapalad na nilalang. Sapagkat hindi lamang ang yamang pangkalupaan ang siyang magiging kasiya at ikasisiya ni numan kapag ang nakamtan yaong amang walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Saan man dako may masasalok kang tubig upang ika'y makalagok, uminom kong nauuhaw. Subalit, hindi sa lahat ng taong nakadako at nakatahan sa lugar o kumpuok yaon ay lumalagok ng mainam na tubig. Sapagkat hindi lahat ay madadaluyan, mapananahanan ng banal. At yaon ang patotoo, binahagi ng Ama ang banal na Espiritu, ngunit di lahat ay mapananahanan bilang tao. Kaya't yaon ang patotoo, kung sumas sa inyo ito, matatanto niyong lubos, yaong wika ko sa inyo. Mapagwawari-wari nyo, mabubulay nyo pa ito, yamang kung ang Espiritu ngang mabuting nasa inyo, sapagkat kailanman, di wiwikain ito, ni di adikaing bigkasin sa tao ng masamang espiritong umaalipin sa mundo. Kaya nga't yaon ang patotoo ko, mga minamahal ko, yaong salita'y nawawawaan ng taong nakikinig, kung siya'y may pandinig, tuwirang nakarinig. At di mabubulay ng diwat kaisipan, kung narinig man niya, nakasarado naman. Sa katotohanan ay di makaunawa, pagkat di niya batid, yaong katotohanan ng Amang dakila. Halina kayo, mga minamahal ko, magbulay-bulay kayo. Tantuin yung lubusan, yaong aking tinuturan, bagamat kayo'y laman at ako'y hindi nyo nasisilaya. Espiritong sa inyo'y pandamang lubusan ay kakamtin ninyo kung ang puso nyo'y taglay ay kalinisan. May kababaang taglay at tapat sa mangmahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magpumiglas man ang katawan mo at magsumigaw na nais gumaling ako, ngunit ang amang wala sa iyo ay di mo madama ito. Anong siglang madaramdaman mo kung ibigay ko man ito? Nagalak ka nga panandalian, sumaya ang puso mo sa kagalingan, ngunit maililigtas kaya ng iyong kaligtasang katawan ang iyong kaluluwa, yamang pinagaling kung anong iyong sakit na turingan? Kaya't ang layon ko, minithin ninyong gumaling ang katawan, mithin ninyong magsigaling ang inyong kaluluwang tinataglay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad mo,
kung papaano ilang araw lupaypay ang katawan mo. Subalit ngayon, nagkaroon ng karampot na bahagi ako. Mawawaan mo nawa kung anong ginawa ko sa iyo at nakilala mo ang tumupad sa katawan mo. Gayon din naman ikaw, anak kong minamahal, kung papaano tuwirang sa iyo'y iniyalay, masilayan nawa ang katotohanan na di lamang mata mong makakita ng liwanag, kundi maging kaisipan mo'y nagliwanag man din. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Mula kay Marcos. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan nitong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang kapinterong anak ni Maria? At kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Iba yung nagsasabing sumasampalataya kaysa nadarama ng puso na nakikita ng Ama sa mga anak niya. Iba yung nagsasabing nananalig ako na binuka ng bibig at niluwal ng nguso, ngunit sa puso'y wala. Iba rin yung nagsusumigaw na nagsasabing ang Diyos ay sumasa akin, ngunit di makita't masilayan sa gawa kong tunay. Iba rin ang katotohanan na masasabi ng tao, nagliwanag ang isip ko, kumilala ko sa Panginoon ko, sinasamba ko siyang totoo, ngunit puso na may bato. Iba rin ang nagsasabing, nasa katotohanan ako, ngunit hindi madama ang katapatan sa puso niya. Lalong iba rin ang salitang ako'y sumasa Panginoon ko, ngunit di ko gusto ang magpakasakit ako. Sapagkat ang sinumang nakababatid ng katotohanan, nababata niya rin yaong sa kanya'y kaganapan, sapagkat batid niya Ama may kaukulan. Kaya't mapapalad kayong ang kaukulan sa buhay niyo'y Ama ang unang kinamtan na paghariang lubusan. At higit na mapalad ang nagkasala, ngunit nang matutunang may Ama, nagbalik loob sa Kanya, pinagsisihang lahat ang mga kasalanan at di na muli pang binalik-balikan. Ngunit paano ang mga taong nagsasabing nagsisisi ako, ngunit paulit-ulit ang kasalanan sa sarili? Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang kikilalanin sa sariling bayan o lungsod man lamang o kanyang lugar? Yaong tunay
at tapat na hindi nila mawawaan ang ginagawa't mga tinuturan. Sadyang ang hindi kayang mawawaan nang hindi pa nabuksan at di nararamdaman ang namamahagi ng katapatan. Subalit, kay layo mo man kung puso mo'y malapit, yaong amay sa iyo'y nakatatak at masasambit mo na darama mo siyang lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, walang taong makagagawa ng hiwagat himala, ngunit may espiritu na nagsa sa katawan ng tao at kumakatawan sa katauhan ng tao upang tumupad sa hiwagang gawa ng Ama sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sino nga ba namang tao na kilala mo siya? Na halimbawa isang nagbabakal bote. Payak na payak ang buhay niya. At wala na siyang ginawa kundi igulong, sipain ang bisikleta. At pagkatapos makita mo na lamang iba na ginagawa niya. Sa kanyang kabahan at payak na pamumuhay, ay walang nakabatid kung paano siya mamuhay ng totoo ng Ama ang dinarama niya. Ngunit nang dahil ang mga tao, panglabas na kanyuan, ang siyang nakikita at hindi ang totoong kalooban, ang paghamak at paghatol ay naroon kanino man. Mga minamahal, hindi baling hamakin ka ng kapwa mo kahit sino pa. Kung ang tatanggap naman at totoong sumasayo'y gagamitin katawan mo, yung Amang nagbibigay buhay kanino man. Kaya nga't, hindi alintana ang anumang salita, hindi alintana ang anumang nasilayan sa kanilang kapwa, patuloy ang pagtupad, patuloy ang paggawa, patuloy ang pagtanggap sa Diyos Ama na di nakikita ng mata ng tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, Kristo mang naturingan na sa tao'y ibinigay, hindi lahat sa dakong tinahanan o lugar na sinilangan, na bigyang kaukulan lahat ng may karamdaman. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, kaya't palakisin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Iyaon ang katotohanan. Kung nanlulupaypay na ang katawan mo at nawawalan ka na ng pag-asa, tipunin mo ang pananalig mo sa Ama at ibibigay niya kung paano ka palalakasin niya. Sapagkat hindi ka makahihingi kahit kanino. Gaano man kalaki ang ibabayad mo, di may bibigay ito ng kapwa mo. Maliban ang Amang bumuhay sa iyo, tarok ang kalooban mo, totoo ka sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuloy ang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad at tiyaon ng pawang katotohanan. Kung tutuntunin nyo ang katotohanan at Ama ang inyong susundan, nabalian man kayo ng paa,
itutuwid pa rin yaong buhay na taglay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Alalaumbaga, ang nasa mo'y kamtinsiya, gawin mong marapat sa Ama. Sa gayo'y pakikilala niyang totoo tapat siya sa iyo bilang anak niyang namumuhay ng ayon sa kalooban niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang sambitin at wikain sa iyo, sulong at tupdin mo yung mabuting batid mo, sapagkat ang Ama mo siyang nagsisilid sa iyo, nang marapat sa isip mo, yamang mabuti siyang totoo. At siya ng katotohanan na taglay ng mga tao, kapag siya mismong tinamtan, sa puso ay nakatatak. Hindi kailanman madudungisan ng banal, sapagkat ang Ama siyang yaong nag-alay. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Karumihan ay malilinisan, mahuhugas ang tuwiran, kung tatanggapin ay Ama at salita niya'y hahanapin, upang pagnilayat bulayan ng isipang nadidimlan na kailan may hindi mananaig ang dilim. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subukan niyong gawin na totoo sinasambit. Isip niyo'y nakatala, banal na aral at salita. Sa puso niyo'y nakatatak, amang huwaran sa lahat. Tingnan ninyo't pagmasdan kung madupilas kayo at madapa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sino nga bang katauhan ang sa inyo'y pagdakay, mananalig magtitiwala sa kapwa nyo lamang? Hindi na ito katakataka, sapagkat ito'y mula pa sa una. Subalit batid at kilala ng Ama ang tapat na mga anak niya. At hindi ito kailangang sabihin pa ng kahit na sinong kapwa-tao niya, sapagkat siya mismong nakakakilala sa lahat ng taong binuhay niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagmamahalay kamtan, ng pusong natigang at di nadidiligan, magsisibol na tuwiran, yaong tubig na malinaw. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama, salita mo'y dinatal, yaong sayo'y nakinabang, mga anak mong tuwiran, na inahanap ka't inapuhap, di natakot sa sanlibutan, pagkat batid nilang lahat, ikaw ang tunay na mainam. Ano man ang kaganapan, di mo kakaligtaan, yaong tinuran mong mainam, na di mo pa ba bayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sambitin man ang bibig na tiwala sila sa iyo, ngunit tarok mo ang puso kung tapat nga ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga't maliwanag, pag-ingatan ninyong huwag talikdanin man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Yaon ang pawang katotohanan, pag-ibigay numunukal, Ama ang bumubuhay sa mga anak niya sa kalupaan. Yaong pag-ibig niyang wagas at matapat kailanman, na di magtatalusirat, madudungisan, masisira, sa tinik na tinarak ng galit sa dibdib.
Kaya nga't ang wika niya, habilin ko lamang. Suriin niyong mainam, inyong kalooban. Baka kayo'y dinadaya at nalilinlang ng kalaban at patuloy niyong katwiran. Kayo'y nasa Panginoon, amang walang hanggan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, at ama ng sanlibutan. Dit ka man masulayan, dili kaya'y makita man lang. Subalit ang iyong mga anak, natuwirang ika'y hinanap, masusumpungan nilang ganap, yaong pag-ibig mong tapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya nga't, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at magkagulo. Baka makahawa pa sa iba. At yaon ang pawang katotohanan, kailanman ang Ama ay di hahawa ng kasamaan, ngunit kalaban niyang manlilinlang, aagawin ang marupok at mahinang nilalang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Lahat kayo'y maaring bahaginan, ngunit iba't iba nga lamang. Subalit sa magkakaiba man, kung tapat ang sinuman, di pa rin mawawalay, pusong Ama ang pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, dito napapatotohanang may natututunan ng katauhan, at ang natutunan di sa isip lamang nilagak, kundi pumasok sa kalooban, na nahan ay amang mahal. O aking Ama, yamang nasambit mo ang marapat sa kanila. Ikaw lamang ang magtutudlo ng sinumang totoo sa mga anak mo. Subalit ni isa'y walang makapagtuturan. Tapat ako sa iyo, sapagkat di na kailangan sambitin yaong salita na gayon sa tao. Sapagkat kilala mo nga, kaliit-liitan man, na ugat na tumibok sa puso nilang ikaw ang bumuhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At karamaleya, nek karamaleya. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Dahil tapat, ganap ang Diyos, anuman ang planuhin po kapag di niya ginustoy, walang katuparang kakamtan ka. Ngunit di mo man planuhin, mabuti lang ang iyong gawin. Isasadsyad ka niya sa hangganan ng buhay. Buhay ba nga Ama? Sumainong kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama, na tapat kanino man, salita mo'y sadyang inilaan. Sa ibabaw ng lupa, iyong idinata, upang tuwiran mo iyalay. Ikaw aking Ama, ang tunay na sigla't galak, liwanag na iyong taglay, na kailan may di mamamatay, kung makakamtan, walang madidimlan.
pasubali mo sa tao ay ito. Walang maghahanap sa'yo na di masusumpungan ka. Yamang ikaw ay buhay. Buhay, buhay na buhay, Ama, ikaw ang tuwihan. Ligaya ng buhay nila, wala kang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo hindi mapaparang. Ang tubig ay sa'yo'y napapasibo, napapaapaw mo kung kailangan. Tigang na lupa ay nadidiligan upang gawing puti. Subalit ang ayaw mong maabutan, kailan may di mawiwisi ka. Kaya't anumang alumpihin, kung di mo kaloob, walang magagawa. Yan ang totoo, o Ama ko, kapag kumilos ka sa kanila, walang hindi magagawa ka. Kaya't ang nasa mo lamang, ika'y kanilang kilalanin, matanggap na ganap na ikaw amang mahal. Ang sa kanila'y nagbigay ng buhay, nagugnay ng iyong Espiritong banal, upang matamo't makamta ng liwanag mo, na kailan may di mo pagkakait sa kanila, Ama, o kay buti mo, kay dakila mo, kay hiwaga mo. Kailan ganap masisilayan, kailan ganap mo masisilayan, kailan ganap nga ito magaganap. Iyon ang tanong mo't ikaw rin ang tutugon. Walang makatutugon ni sino man, pagkat batid mo ang kaukulan, laman ang isipan. Walang makalilihim sa'yo kailan pa man, lahat nasuri mo't nasilayan. Kung anong ginagawa ng tao sa lupa, kung may matuwid at di dapat ang katwiran, Ama, ikaw o Ama ko, ang lubusang tapat sa kanila. Hindi nila tuwirang madama, hindi nila lubos makilala ang gawa mo at tunay na kaloob mo. Kaya't nalilito mga isip nila, hindi nila malubos kang makilala sa gawa nilang hindi dapat sa'yo at pagkatao. Ang siyang pinangunguna, o Ama, o Ama ko, ikaw lamang tuwina ang marapat, magbunsod, maglahat ng tunay at dapat, at ganap na marapat sa kanilang lahat. O aking Ama, o aking Ama, Ama ng lahat. Pinarinig ko ang wika ko't awitin,
sa iyo'y habili kung paano ako sa'yo nakikipagtipan, nakikipagniig at tuwirang sumasambit. Oh, aking Ama, oh, aking Ama, ikaw lamang ang siyang dapat manaig at maghari, mangibabaw sa lahat upang tamuhin, upang kamtin, upang maghari ang liwanag. Makaunawa silang lahat, iyong binuksan mo, ginusto kang totoo. Sumainyo kapayapaan, magharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Kung ang aabutan sa puso nyo'y tuwirang may kalinisan, ama'y hinanap niyo't nasumpungan. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya't sa gawa niyang hiwag at himala, hindi lahat ay makapapala. Maliban ikaw, anak niya sa lupa, nasa tapat mong puso samang dakila, naramdaman niya't kanyang ikinagalak. Subalit mapapalad kayong hindi paganap, kaya kayo'y nakatanggap upang magpakilalang ganap. Kung magkagayo naman, naway inyong nasilayan kanyang katotohanan. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Kung naghihintay kayo at masayang puso nyo sa hinihintay nyo, di nababagot na iinip kayo. Subalit anuman ang hinihintay nyo, kung alinlangan sa puso nyo'y taglay at may galit kayo, hindi nyo makamta ng kapanatagan, kundi kalingas-ngasan at maaring kayo'y magapi ng inyong kaloobang taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya nga, napakagaganda at napakabubuti ng mga aral ng Ama. Hindi man tuwirang nakitang mga nangusap na ginamit niya, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, kung taglay ng sinuman, mawawawaan ang kanyang mga aral. Kawawa ang lupain ng hari isip bata at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Mapalad ang lupain na may haring matino at may pinamunong nakaalam kung kailan dapat magdiwang. Walang pagkabula nagaganap sa lupa. Sino nga ba namang tao ang mahilig sa sanlibutan na mapapangasiwaan niya ng mabuti ang sinasakupan? Kaya't gawin mong marapat kang isang tunay na halimbawa ng ang iyong mga gawa makita ng Ama, tapat ka sa lupa. Sa gayon, ang katapatan mong yaon, yun ang kanyang kaparaanan, para ikaw naman ay turuan ng kaparaanang hindi magmamaliw
karunungan niyang sa iyo'y iaalay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Sapagkat, kung masipag nga ang may tahanan, wala man siyang salapi, kumuha lang siya ng kugon, maghanap siya at humakbang, makapuputol yaan. Ngunit kung ayaw ngang kumilos at di ayaw man lang gumalaw, sigurado, mayroon man siyang magagawa. Hindi niya makikita yaong pagkasira ng tahanan niyang hinihigaan. O mga mahal, ano baga ang ibig kong ituran? Huwag niyong literal na basahin niyaan. Kundi, kung masipag kayo sa paggawa ng kabutihan, kailan may di kayo mawawasak ng kalabang mapanira sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Ni isa isip ay huwag susumpain ang iyong puno. Ni isa pag-iisa ay huwag hamakin ng mayayaman. Pagkat may pakpak ang balita, may taingang lupa. May taingang lupa. Kaya't ang totoong taong matalino, hindi siya nangungusap ng ano-ano sa kapwa-tao. Sapagkat batid niya, ang dila ay mahaba, nakapagsasanga kahit kaninong kapwa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, katotohanan ang sa aki tinuturan, ang may pandinig, sa inyo'y nakarinig. Nilibot ang daigdig, sinuri ang nakatahan, yaong mga gawang katotohanang gawa ng nilalang, ay nasilayan ko't inakma sa aking pangungusap. Kaya't ang sinumang nakaapuhap ng mainam, sa damdamin ay mainam din naman ang aabutan. Nagising sa katotohanan, maganda ang kinamtan, hindi naging kasamaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba nga ma? Iwaksi ang alalahanin at mga kabalisahan. Alalahanin mong lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't ang wika ko, ito'y inyong mawawaan. Huwag sayangin ang araw sa kung ano laman ang kaisipan, kundi bagkos Ama ang sa inyo ay itahan, salita niyang banal na magpapasigla, magbibigay sa inyo ng maliwalas na pandama. Isipan nyo'y gagawin niya mabuti at payapa. Kalooban nyo ay sasaya. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Makapagmamatwid ang tao at makapagdadahilan, ngunit batid ng Ama ang katotohanan. Alam kong may magagawa ang Ama
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kumusta? Mabuti. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, sa bawat araw, kapag nagpalito ka, malilito ka. Kapag nagpahina ka, hihina ka talaga. Kapag nagpagulo ka, magugulo ka talaga. Kapag nagpatalo ka, talong-talo ka talaga. Dahil yan ang gusto ni? Anong gusto naman ng Ama? Ipaglaban mo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat buhay ang Diyos, tumayo ka nga. Aba, oy ka, sige, lakad. Sinisinok ka pa ba? O sinong nagpaalis doon?
Karami mo kayang ginastos. Ha? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang patuto. May para kay Juan at kay Petra. May para kay Juana at kay Pedro. Sapagkat ang Ama, hindi niya ilalahat sa iisa. Sapagkat laksa ang bilang ng mga anak niya. Kung ang isang Jesucristo hindi nasakupan ng buong mundo, nang nabubuhay pa, ikaw pa kayang tao lamang sa mundong ito. Kaya't ang banal na Espiritu ang sasakop na totoo upang mapatotohanan ang totoo sa Ama ko. Ang wikang ang maliwanag sa inyo, o tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Di ka na nagtae. Ngunit wala ka kahapon, wala ka sasakyan. Buhay ba ang Ama? O ikaw? O di kaya nga, wala ka sasakyan. Ngayon nagkasasakyan ka. Nako, ba't di ka naglakad? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sige nga, kung tapat ang Diyos sa buhay mo. Kumusta ka na? Kailangan mapalakas siyang balakang mo na yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tingnan mo siya. Dahil buhay ang Diyos at tapat ang Diyos, kanino man, hindi ka ba nakinabang sa gawain ito? Sino may kasalanan? Kapwa mo ba? Ang Diyos ba? Ikaw mismo ang may sala, tandaan mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Totoo po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Pantay mo nga ang paa mo. Miksi na, no? Ang mahalaga, hindi ka na nakasaklay. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, mga minamahal, magnilay at maggulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, sa aral niya'y makinabang, sa salita niya'y manahang tuwiran. Gawin ninyong ganap na siya'y tanggapin, pangungunahan kayo sa bawat gagawin. Halina kayo, mga minamahal, magnilay at maggulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama'y walang hanggan, tao ang nawawalay, sa Kanya'y humihiwalay. Ubalit ikaw na minamahal, kailan may di ka iniiwan. Halina kayo, mga minamahal, magtanto ng tuwiran. Buhay na buhay, di mamamatay, kayo ang tuwirang mapaparang sa bahagi ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, ano po kulang? May kulang po ba? May kulang po ba? Kulang po ba? Huminga nga kayong malalim kung kulang. Kulang ang oxygen nyo sa puso nyo. Sige, hingang malalim. Ba't nagkukulang? Saan nagmumula ang oxygen? Saan? Saan? Eh baka kaya nagbabara na yan sa sobrang pag-iisip mo, sa sobrang galit mo, sa hindi na tot. Ayan. Kasalanan mo yan. Hindi kasalanan ng Ama.
Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kumusta ka na? Kumusta na ka, Ngeni? Hoy ka, hanggang kapilan ka, Kenny. Aro, tok nang ka, Kenny, kalabas ni Pilangaldo. Kalabas ni Pilangaldo, hanggang kapilan ka kanita. Oh, hanggang mayari itang siyam na. Kalabas ni siyam, goodbye, my love. Lakwanda na ka, Ngeni. Ayaw kong sumumpa, ayaw kong mangako, baka matulad ka sa naipako, at di na naibaba. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, gumawa na lang po, no? Wag nang mangangako, sapagkat siya ng pinakamarapat gawin, wag mangako, wag sumumpa nang di kayang gawin. Buhay ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos. Hindi po kayo kay Konching nagmano, sapagkat matanda kayo kay Konching. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang gusto ng tao, yung kapwa-tao nila, magpakababa sa kanila sila na may nagpapakataas. Ang wika ng Ama, magpakababa kapwa kayo nang sa gayo'y pag-isahin nyo'y ako, upang makita nyo kung sino akong kumikilo sa buhay nyo at maramdaman nyo kung ano at sino ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubusin niyong kagalakan, magsihayo kayo sa patnubay ng Ama at sa liwanag na taglay niya. O aking Ama, yamang nasambit mo na ang marapat sa kanila. Yaon nga ang bilin mo, ang sa iyo'y makadarama. At ang tuwirang hinahanap kay masusumpungan ka. At ang gawa mong ginugustot, ninanasa nila. Tutup din yaon sa puso, hindi sa nguso sasambitin. At doon sa isipan, ikikintal na tuwiran. At aapuhapin nila bawat araw ang iyong pagmamahal nang di sila ay mawalay. Sa gayon makikita nila ang iyong kabutihan at di nila nanaising sa iyo ay lumisan. Yamang ikaw nga ang tunay na Ama, anak mo rin silang naturingan, na kung papano ikaw ang bumuhay, marapat lamang mag-isa sa espiritu mo tinataglay, na sa kanila'y bahagi mo at hindi napaparam, sa tahanan nilang templong katawan, ika'y mararamdaman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? May gawain po mamaya. Kaya may bukas. Mapalad nga po kayo. Pag gusto nyo matulog, matutulog na lang kayo. Eh, paano po yung katulad namin, may pag-aatas na halimbawa'y, huwag ka munang matulog, anak. Eto, gawin mo, Eka. Ganito muna, ganito, ganito, ganito. Maniwala ka, Eka. De, huwag mo. Sino naman ang ginalit mo? De, sarili mo. Hindi ka naman pinapaniwala. Di po ba? Kaya hindi na kailangan magpaliwanag sa lupa. Bayaan na lang ang Ama ang makasilay sa kanyang mga anak na alibugha. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Yan, pagdating sa pagpapala, maraming natutuwa eh. Pero pag sinabing, anak, halika nga. Po! Anak, halika nga. Po! Anak, halika nga. Bakit po ba? Magulang nga ito ba? Tawag eh. Tinanong pa kung, po! Sagot una, po!
Sagot pangalawa, po! Sagot pangatlo, pangapat, bakit po ba? Alam niyo po, ang Diyos ay nagsasawa rin. Kung kayo'y nagsasawa't nang hihinawa, nagsasawa rin po siya. Huwag niyong hintayin pagsawaan kayo. At ikatwiran yung nasa Diyos kayo. Wala naman pala siya. Dahil kung nasa Diyos po kayong totoo at siyang nag-ahari sa inyo, alam niyo ang gusto niya. Ano ba gusto niya? Alamin niyo sa katotohanan. Pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo.